And it's the season of love. Seasons of Love. Ano ba yun yung Kanta yun? Nakalimutan ko na. yung 5,000 Yan. Yan yung gusto sabihin sa ano. 5,025 minutes. Kami rin po ay 5,000 something minutes with you. At muli po, welcome sa inyong paboritong background noise. Second season na. Ito po si Lennon. At ito pa rin ang inyong Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Dito na naman kami. Ano na, Sel? Tayo sa kung matatanda ninyo mga kaibigan, isang taon na nakalilipas, nag-usap tayo ng tungkol sa pagmamahal dito sa inyong podcast. Yun ang pinaka sa history ng podcast na ito, yun ang pinaka mabentang episode. Ewan ko ano bang meron sa Bakit ang tao, bakit lalo na ang Pilipino, bakit ang Pilipino baliw sa pagmamahal? Isang malaking aspeto niyan nun sa tingin ko yung ating religyosidad. Mm-hmm. Yung, regardless kung anong relihiyon nyo po, wala naman tayong dito. Wala pa naman po kami state religion. Wala pa kaming pinopromote na state religion. Pero ang akin dyan, yung the way our culture was formed. Meron tayong malaking puwang sa pagmamahal. Pero hindi kasi porke kultura nun eh. Hindi porke, ewan ko sa seminaryo ba naranasan mo yan? Magmahal? Ito kasi naabutan namin eh. Ay, magmahal. Ay, oo. Sa seminaryo naranasan magmahal. Pero totoo. Parang mas maganda simulan natin doon. Tapos sasagot yung mga nauna sa atin eh. Hindi kasi yan na nakasanayan natin. Kasi ito na yung lagi namin ginagawa simula pa noon. Diba? Ganun lagi naman. Ito na nadat na namin eh. Kasi why fix what's not broken? Diba? May mga ganyan eh. Nung panahon namin, yun ang mga yung mga keywords. Oo. So sa amin nga eh. Kung kami nga yung postulante. Meron yan na when I was a novice back then. Sabi nung isa namin ito, time mo namin. Pinakain kami ng kopra. But may wisdom doon. Pero minsan kasi hindi kasi porke hindi porke nadat na. Pero sa kwentuhan natin nun, gusto kong ma-highlight yung importansya ng paano ba yung healthy or yung non-toxic way of preserving, honoring traditions and embracing change. Change ibig sabihin, by change I mean it's not really all about novelty. Hindi ibig sabihin palitan ng bago. May mga changes kasi na dahil sa sobrang hanap din natin ng novelty, natapon natin yung tunay na meaning ng mga bagay-bagay. Tawag mo dito, yung sa sobrang paghahanga natin ng novelty, nakalimutan natin yung mga essential na bagay. And minsan, change would entail going back to the basics. Kaya ito, gusto ko yung pagkwentuhan. So, ano bang magandang mga memories na lang muna pag-anay natin. Kumparahan natin, tapos tingnan natin kung makaka-relate din yung mga kakwentuhan natin na nakikinig lang Sige. From their distance. Yeah. Actually, ang ganda nung Sel yung magic word na yan, di ba?
Teka, asan ang ano dito? Kailangan dynamic tayo, maglalagay tayo ng sound effects eh. Yung Ayan, magic tulad yan, word ng, novelty yan, novelty. ay, hindi naririnig eh. Yeah. Tradition. Di ba? Kasi ngayon, parang suspect na siya kaagad eh. Parang automatic na pag sinabing tradition, parang, parang something negative, di ba? Yeah. And, Best example yan, Bok, yung parochial. di ba yung word Growing na up, parochial? bilang mga taga-Bikutan, mga batang School sa atin Bikutan. yun, Pag sinabi mo Bikutan Parochial School, parish. Isa siyang eskwelahan na nasa Yan nandun bukid sa sa, isang parish. parokya. College na ako nung nalaman kong negative yung connotation ng parochial. It means closed-minded. Mhm. Di ba? Imagine mo. Parang ganun eh. Parang ganun din yung tradition eh, no? Parang ganun yan. Tsaka, ang nakakapagtaka, until siguro 100 years ago, pero especially nung classical age, yung panahon ng Roman Empire, for example, yung mga panahon na yun, ang mas importante, hindi yung kung anong bago, kung hindi ano yung luma. Actually, dun nga yung nandun nagsimula yung persecution ng Christianity. Kasi, nung humiwalay na tayo officially sa Judaism, nawalan tayo ng tradition. Nawalan tayo ng claim sa sa antiquity. So, something new. So, suspect ang something new. Ngayon, sa atin ngayon, sa lipunan natin, sa society natin at the present age, baliktad. Di ba? If it is not something new, yun ang kaduda-duda, yun ang suspect. Parang antiquated, di ba? May ganung mga words na na parang na kaagad siya, negative na kaagad, tradition. Totoo. Pero ano bang Yes. pre? Ay, kasi ako, para sa akin talaga tama yung sinasabi mo eh. Minsan, especially sa natin ngayon, sa modern society, na tingin lang tayo sa technology, sa science technology, araw-araw may bago eh. At mabilis. Mabilis ang Yes. ang pagbabago. I mean, tayo panahon pa natin ng ang CD, DVD. Tanong ka sa mga ngayon, sa mga 16 years olds. I think hindi na nila alam ata Blu-ray. Baka alam na lang nila mga na Netflix na, di ba? Yeah. Ang bilis, mabilis ng Pero alam mo minsan sa workplace, isa sa mga during lunch break of course, para naman pakisipin nila hindi ako magtatrabaho. During break time, no? Or pag may mga time na nag-share kami sa isa't isa ng mga katrabaho ko, isa sa mga favorite naming topic na nababalik-balikan namin ay yung pagbalik sa sa childhood memories. There's something in anamnesis. No? Anamnesis means remembering, di ba? Hindi tayo mag-exegesis tayo. Hindi tayo mag-exegesis dito kasi pero there's something in going back to the past. Bakit ko yan nakwento? Kasi gaya nung nabanggit mo, ang take ko kasi dyan nun, kung hindi natin yun papahalagahan, kung hindi natin titingnan maigi kung saan tayo nagsimula, kung paano tayo nagsimula, walang direksyon. Ang ibig ko sabihin, the universe, no? Tayo as humanity, and we ourselves as individuals, kung wala tayong ganung sense wala tayong point of reference, wala tayong point of origin na lagi natin binabalik-balikan o lagi natin tinitingnan, kung wala tayong compass, kung wala tayong ruler para i-guide tayo, wala tayong prinsipyo, wala kang basis eh. tuloy-tuloy ang growth. Tuloy-tuloy ang growth eh. Di ba? Even now,
I think it was 2 weeks ago, meron na yatang successfully cloned goat. Kambing yata yun. Matagal Basta, na yun, oo. Yung Saklo, scientist, matagal na yun, si yung mga Dali. scientists, no, they were able to successfully clone another creature from to engineer, no, yung mga bagay-bagay. Actually, yang na lang halimbawa na tamo kadalasan na natatouch natin ng kaunti dito sa podcast, no? At siguro naman aware yung ating mga readers dun sa current state ngayon na word of the year na ng AI, di ba, ng artificial intelligence. Few years ago, yung Google, meron yan silang ethics board ng mga Mm. philosophers na yun yung parang sumasala sa research sa artificial intelligence. Nung dumating itong OpenAI, yan yung ChatGPT, yung biglang nagkaroon ng boom, tapos nakipag-partner sila sa Microsoft. So, parang kinabahan yun si Google kasi siya matatalo siya sa kompetensya. Tinanggal nila yung ethics board. So, in a way, nag-boom, nagkaroon ng na-push through yung growth ng research, pero nawala yung basis, nawala yung anong tawag dito, spinal column, 'di ba? Yung Yung nagso-support nila dun foundation sa po, no. mm. Well, going back to our philosophical studies, sinabi niya ni Auguste Comte before na actually the scientific revolution should have happened so many years ago, but one of the stoppers, the natural stoppers na nakita niya dun was, of course, metaphysics, no? Or religion, no? Isa sa mga agents niya. Kasi dahil nga doon, sabi niya, isa sa mga arguments niya, wala, we were just so limited during the time. And when, well, naturally, as humans, we are always fascinated. We are fascinated beings. It's We actually are, ay, siguro mag-off topic na yun, pero I can just say na na I disagree with him there kasi in a way, it was actually religion. It was the church na nag-ensure ng scientific, kahit mabagal, pero yung scientific revolution, dumating yeah, yun dahil sa religion. Universities, invento lang yeah, naman yan ng simbahan. Yung bacon. lahat ng studies ng ng yan, medicine for example, physics, astrophysics, lahat yan. Dati, Genetics. Yeah. ang idea niyan is that everything serves theology. Oo, So, yeah. dahil sa need na yun, kaya nagkaroon ng mga sciences. But that is another topic, no? Pero siguro Oo. isa dun sa mga Ba't nga ba tayo napunta doon? oo nga. Kasi yun nga, Yung yung tradition niya yung tradition, parang basis, 'di ba? Siguro ang isa sa ewan ko kung anong tingin mo diyan pero ako napapansin ko na well, sa first season natin nakailang beses tayo nag-usap about ng feminism for example. Pero nowadays, ang reflection ko lang naman 'to, parang parang we are also losing sight of masculinity, yung traditional masculinity. yeah, yeah. Na parang ngayon ang 'pag narinig mo na parang tradition nga 'pag narinig mo parang dapat negative na agad. So something Oo. masculine equals negative. At 'pag sinabi mong traditional masculinity equals toxic, quote unquote, Mm. 'di ba? Toxic daw. Anong mo diyan pre? Anong natin diyan? Well, learning from our dialogues with our friends like Doc Joyce, di ba? Isa kasing malaking factor dyan, pare ko, yung sistema, no? Na yung binabanggit sa sistema. So, kung may time kayo and hindi nyo pa narinig yung kwentuhan namin with Joyce,
feminism. Meron siyang diskurso tungkol dun sa Gano'n kayo nananaig, no? Sa back nananaig na thesis kayo. sistema. Oo. Kumbaga kung nagba-backread kayo sa mga chats, ayan, i-backlisin nyo. Sa tingin ko, valid naman yung aspeto pare na meron tayong mga argumento na nagmumula sa isang grupo na inapi, no? Sa isang oppressed na pangkat na naging second class citizens, then the oppression, and naging talagang oppressive yung mga patriarchy na tinatawag. Kaso, meron kasing natura, no? May natura tayo, no? Sa atin mismo as human beings. We cannot really deny the differences na meron tayo bilang lalaki, bilang babae. And sinabi natin masculinity, it should be celebrated as much as femininity. Femininity is celebrated. True. Well, for quite some time, I was blessed to share my life, at least, no matter how limited, with the Franciscans. Si Francis, no? Si Francis of Assisi, meron siyang attitude, no? Ng pagiging motherly towards his brothers, no? You act as if, no? Ang head ng community ng mga Franciscans ay tawag doon ay guardian eh. Mhm. So as a guardian, you stand up like a father to your community. But when dealing with them, you deal them with compassion, with affection, just as that of a mother. No? Ayun nung we are not really authority on how to how to lead a truly perfect life. At hindi naman din yun ang pinopromote ng podcast na to. Pero I think if you're going to fully promote feminism or femininity rather, we can also celebrate and promote a healthier perspective or healthier understanding of Exactly. masculinity. Kasi yan alterity yan eh. Alam mo yung danger kasi ng which ito, excuse me po sa mga comment lang kayo diyan ng mag-comment lang kayo sa baba. Pero I mean, there is always the danger na when we are fighting for example, oppressed, marginalized parts of society, we're fighting for it. Ang laging temptation, ang laging moral dilemma kapag almost na abot na yung fight, no, na nagiging na malapit na sa victory. Anong gagawin natin dun sa mga dating nasa may kapangyarihan baga? Will we be another tayo na ba ang magiging mga bagong Panginoong may lupa? O tatratuhin natin sila as equals? So that is actually yung problema, yung nakikita kung siguro para mas madaling magulo ako magsalita, yung pinakamagandang example niyan, ewan ko na napanood mo na sila yung di ba? Yung Game of Thrones. Yung time na nakuha ni Daenerys yung, nakalimutan ko na anong city yon. Pero yung city na yon, nakuha niya yon through the help ng mga nag-revolt ng mga ng mga slaves. So, at that time, yung mga slaves nung nagkaroon na sila, nag-victory na, ang ginawa nila, yung mga mayayaman, pinagano nila. Nagpapatay nila, pinersecute nila. Oo. Sabaliktad na, sila na ngayon yung persecutors. Then, ang naging doon ni Daenerys, teka, hindi, dapat kasi pantay na kayo, citizens ko na kayo pareho eh. So, parang allegory lang yun dun sa sa danger, always the danger ng when you are fighting for something and when you get it, ay baka mawala nga yung alterity. Kasi alterity yan eh.
So siguro hindi naman gano'n kalala. Grabe naman yung may patayan na yung aking example eh. Pero at least dito sa idea nga nitong masculinity, which I think, ewan ko kung ano I think at least sa popular culture, parang nawawalan na tayo ng nung, nung consciousness ba? Nung idea ng, ano ba talaga ang masculinity? Ano ba yan talaga dapat? Tawag dito, automatic ba dapat na violent, na patriarchal, na negative ang associated sa masculinity? May dalawa akong issue diyan sa allegory mo, pre. And Sige lang, go. Allegory may lang isa naman naman yan eh. at may isa mga komento din. Hindi, although ito off topic to. Yun din isa nating problema. Gusto kong dagdagan yung problema mo eh. Lagi mo naman dinadagdag. Yun ang trabaho ko dito sa mundong ibabaw. Magdala ng problema. Well, that's true. Partially. Yun nga ang dyan. Kasi may figure ka ni Daenerys eh. No? Ang isang pwedeng maging misinterpretation dyan. Kakailanganin ba lagi natin ng strong man o strong woman to set the balance. Magandang topic yan sa susunod. Kaya minsan, 'di ba, may 31 million na posibleng halimbawa lang 'yun, yung figure na 'yun. Hindi naman specific 'yun. Halimbawa, sige, sabihin natin 30.9 million na tao, 'di ba? Naniniwala sila na kayang i-bridge ng isang tao yung differences and siya yung Pero mag-serve tingnan mo rin yun, pre isa rin yung example nun kasi nanggaling din sila dun sa narrative na oppressed sila. Which may be true I'm not saying na hindi. Kasi so, galing din dun sa idea na yun. Baka elitista kasi yung baka elitista kasi yung mga matatalino, no? Diba? Pero hindi 1:1 naman yung allegory, hindi naman 1:1. Pero ang siguro naalala ko lang dun yung yung sinabi nga ni Rizal, di ba? Nung inaano siya nung mga katipunero na umanib dan sa insurrection, sa revolution. Sabi niya, hindi pa tayo handa kasi yung mga alipin ngayon ay magiging berdugo lang din kinabukasan. Hindi ko matandaan, may anime yan eh. Sa tingin ko sa ibang episode, pero gusto kong pag-usapan natin yan sa sarili niyang episode. Sarili episode yan, yung tendency ng isang tao na nagsimula siya yung solusyon. And eventually, siya na yung naging problema. Na minsan siya yung naging solusyon. May yun eh. May talaga siya. No? Daming yan sa pop culture. Si well, hindi ako masyadong ng Star Wars, pero si Skywalker, di ba, na naging Darth Vader. Tama ba ako? Sorry po, baka may mga nakikinig ng mga Star Wars fans. Mali yung aking parang alam ko ganun lang yun eh. Nung Jerome, alam ko na States eh. Alam kong Star Wars fan ka nung Jerome, paki-correct na lang kami. Hindi ko alam kung si Anakin yun. Basta si Skywalker. Anawim. Iba pala yung Anawim. Anawim na yun. Pero... So, sa mga paring hindi nakapaghanda ng homily, Sabado ng gabi, doon nila kukunin yung homily. Pero pre-balik tayo dun sa nabasa nung ba't nga ba tayo napunta doon? Ayun, kasi yung una kong comment. Yung misinterpretation na baka kailangan natin ng somebody to strike the balance. Yung aking comment naman doon generally. Ayun pala, nasabi ko na rin pala. Minsan, yung tendency natin is we are offering something as a solution. Tapos yun nga, di ba, naglilid tayo ng moral, ng every form of violence moral, physical, ethnic, cleansing. Kasi hindi tayo parehas eh. No? Kaya rin meron ding pag-usbong ng philosophy of difference di ba?
Heidegger, Levinas. Although Heidegger nga pala, medyo ano pala. Heidegger, iba sorry, na sorry. natin yun, pre. Iba pala yan. Mukhang nga, kasi nga dahil nga pala iba yun. Anyway, ay, naku, kung saan tayo napunta. Pero sige, balik tayo. Ang take ko siguro dito, simply, sa masculinity is not and will never be only about machismo. Yung pinaka-interesting nga na passage sa Biblia, the shortest verse, di ba, ng Bible. Ano ba yung shortest verse ng Bible, pre? Amen? Hindi ko alam. Ano ba? Ano yata, it only consists of 3 words And hindi siya I love you. So, hindi na yun yung Maranatha kasi Maranatha come Lord Jesus yun eh. So, ano? O nga pala, no? So, shortest verse daw ay, teka ha, search natin baka mamaya may mga ano rin tayo ayun nga, John chapter 11 verse 35. Oh, basa kapatid. And Jesus wept. Diba? Imagine Ganda yun, pre. shortest, the briefest, no? I think that verse in the Bible. That encapsulates yung traditional, yung talagang pure na idea ng masculinity, of being a man, na you are brave enough to express, to embrace your emotions. Kasi nga, sa popular culture, especially sa ngayon, kung mapapansin natin, ito kakakanood ko to ng mga film theory sa film reviews. Mapapansin natin ngayon, laging ang idea ng masculinity ay automatic yung kontrabida. Pagka yung idea natin ng macho na na may charisma, yung parang quintessential man, automatic yun yung kontrabida. Kapag yung Kung hindi bida man siya yun, kontrabida, morally corrupt siya. Babaero siya, manloloko siya. dun pinapasok, laging na yun yung character ng masculine. Pagka yung bida, either, kuwari, sabihin natin yung bida, yung protagonist ay lalaki, laging pinapasukan um, ng something na mag-weekend dun sa personality niya. Meron siyang Diba? personal sin, meron Oo. siyang dark past, meron siyang embarrassing truth about himself. Diba? And here comes your heroine na hindi nangangailangan ng kahit sinong tao. Okay, very good. Pero yun nga, yung imbalance lang dun, kapag napansin natin, yung mga characters, laging, kung meron mang isa pa, kung hindi man yung protagonist, sabihin natin yung main protagonist ay babae, kung may side character na lalaki, lagi siyang yun nga, side character, tapos laging either dumb or musclehead lang, or I mean, weak. Yun, exactly. Weak yung character. Tapos, ngayon actually, kasi ko na nahulog ako sa sa anong tawag doon? Sa hole ng pagbabasa ng Lord of the Rings. At kasi pinanood ko yung movie, binge watch ko sa eroplano pabalik ako dito. Pinanood ko yung 3, although hindi yun yung uncut version. So, ang ganda lang kasi yun sa mga reviews parang kino-compare nila yung paano yung naging portrayal first ni Tolkien, nung author ng Lord of the Rings series, and second ni Peter Jackson, yung director nung movies. Paano yung naging portrayal niya ng masculinity as compared sa sa mga portrayal ngayon ng masculinity sa mga movies ng mga bago sa ngayon, no, na whether same genre na fantasy genre rin or not, no. So, pinakita doon, isa sa interesting, nabanggit mo yan na yung sa weeping, no. Noon sa movies, halos lahat nung characters na lalaki, especially yung mga main characters, yung mga protagonists, mayroong
mayroong scene ng kanilang expression ng emotion but not as a an evidence or not showing na weak sila dahil lang umiyak. Kasi makikita mo anong umiyak, kunwari yung isa dun si King Theoden, umiyak siya kasi namatay yung anak niya eh. But at the same time, hindi siya sumuko, tumuloy pa rin siya sa laban after nun. Hindi ko na ano yun, masyado na akong nagiging nerdy. Spoiler ka na sa mga hindi nanonood ng LOTR. Panoorin niyo po at basahin niyo, napakaganda. Basahin, yeah. So susugan ko na siguro yan. What makes something originally natural or originally noble toxic? Too toxic, yan. Kasi may toxic femininity. But we're not talking about it in the proper forum. Most of the time, we are making fun of it. Toyo, di ba? Toyo, tinotoyo yan. Kasi babae kasi. Yun yung mga stereotypes, di ba? Pero hindi natin pinag-uusapan exactly ng seryoso. We're not addressing it. No? Parang, you just make fun of it and even women will jump. Kaya rin siya nagiging pre. I think kaya rin siya nagiging mini aggressions. Microaggressions. Kasi hindi naman talaga kasi siya na Tapos imbalance kasi yung toxic, quote-unquote, masculinity ay masyado namang nag-implode na lahat na lang ng signs of masculinity ay toxic. Yun nga lang term, parang may problema na ako dun sa term eh. Toxicity. Kasi ang ko dito, sa tingin ko, ang isang wisdom na pwede nating i-take dito, is yung wisdom ni Aristotle. Moderation is key. Kahit ang lason, sino ba yun? May king yun eh. And hindi ko alam kung Greek yun o Persian, basta it's an ancient king who is known as the Poison King. He's master of poison. So alam niya halos lahat ng lason ever invented to kill, deliberately kill somebody. And for fear na lasunin din siya, he will take small portions of poison each day until he would develop immunity. So, ang point dyan, toxicity kasi talaga happens when everything is too much. Yeah. Sa tingin ko, kapag nasobrahan ka sa sa tingin ko ang extremes, no, kapag sumobra ka ng masculinity, yun nga, machismo yan. Sa pwedeng stubbornness yun. Pag weak-willed ka naman, cowardice, di ba? Sabi ni Aristotle. And it's also not leading quite a life. Yung eudaimonia, di ba? A happy life. So, yun sa tingin ko, yung how to really strike the balance. I would like to argue this time. Growing. Alam nila yan. Mga batang sakristan kami, merong fina-frown upon yung mga effeminate na kasama natin no? Oo, talagang. Tapos kapag may mga tao kasing gusto lang talaga nilang they will look good and they will look fresh, no? Pero frowned upon ng society yan. Not necessarily yung community namin na sacristans. Pero halimbawa, yung best example, concrete example din, mga nagpupulbos Oo, nabutan namin yun. Feel free to comment kung ngayon may ganun ba. Pero nung high school kami, ang nagpupulbos na sakristan, sutana ka na, tapos pulbos ka. Seminarista ng pulbos. Iba na yung tingin May panguhusga, di ba? Piling ko yun yung toxic na pre, na masculinity na yung idea lang natin, lalaki dapat dugyot, uncouth. Kailangan pangit ka. Na puro lang, iniisip lang yan, makipagbugan, mga ganun, violence lang. Parang I think hindi yun yung
Oo. Don't get us wrong, hindi pa rin kami nagpupulbos, ha. Pero ang point dito yung Pangit rin kami. pag-uugali, no? Yung pag-uugali, no? Yung pag-iisip ng masama sa kapwa mo. Mm. That's what is making things, yung attitude natin as toxic. Francis himself was gusto ko talaga i-reference ito si Francis eh. Assisi Si ba to o Francis, of Monterde? ako nga pala, Minsan nalilito ko palagi eh. Si Francis of Assisi. No? Si Francis of Assisi, imaginein mo yung cheerfulness niya as a person. Ano yan siya, no? Based sa history, no? Kasi grabe rin ng Franciscan studies. If meron kayong time and mas may luxury of time kayo mag-research. One of the most interesting saints to study, no? The life is Francis of Assisi. Ano yan, happy-go-lucky guy. And, he knows his way around the world. Pero in the end, he really found love, no? Sa Diyos. He was so in love with God na lahat ng inhibitions niya lahat ng inhibitions niya talagang nilet go niya eh. And he's just happy with hindi yung superficial, hindi pang social media. Hindi pang social media yung cheerfulness na meron si Francis. No? For example nga dito, na syempre mamaya dahil pag na-upload to, papasok na tayo dun sa actually nasa loob na tayo ng panahon ng Quaresma. Lent, Quaresma. May isang account, hindi ko alam kung sa Little Flowers of St. Francis. Imaginein mo merong title, ang title ng isa sa mga sikat na biography ni Francis ay The Little Flowers of St. Francis. Kasi ano yan eh, may minor yan? Meron kasing, ang major works kasi, yung kay Bonaventure. So may major life, may minor life yun eh. Kalimutan ko yung Italian. Tapos isa na yan, yung Legend of Perugia. Tapos yan, The Little Flowers of St. Francis. Di ba? kung machismo yung yapon. Automatic na. X na yun. Di ba? And imagine mo yun, how he treated people. By being good to almost everyone. Hindi nga almost everyone. To actually everyone. Including people with whom merong differences. Originally, he was intended to be used as some kind of a spy or ano ba tawag mo dyan? Envoy sa Sultan. The famous Nakaibigan niya yung Sultan. Kaibigan niya. Naging kaibigan niya yung Sultan despite the differences. And mind you, talagang very natawag ko dyan, madugong relasyon ng mga Kristiyano at saka ng mga Muslim noon. Yung panahon ng Crusades. Yun talagang dati, walang alterity. Always the same. Yun yung toxic siguro sa tingin ko. Yung talagang you will really resort to violence just because you're different. Ang point ko lang dito, kapag wala ka ng puwang para sa kapwa, yun nga, ibig sabihin sobra na yan. Diba? Hindi ko alam kung talagang na-explore namin ni Lennon itong dimension na to. But lang tayo dito. This will not be the first, this will not be the last rather pala. This will not be the first. Hindi namin na-upload to. Kasi hindi namin. Hindi natin palakpak. Kasi ewan ko baka just like everything else in the world, madali lang maging lalaki. Pero mahirap pagpakalalaki. Exactly. Ang daming expectations. Bawal ka umiyak, bawal ka. Ang daming stereotypes eh. Dahil stereotypes na dapat panindigan,
na nire-reinforce pa ng popular culture. Oo, pero Tapos tingnan mo pa pre, isa pa pala na ano, parang at least sa mga drama, sa mga movies. Alam mo ngayon kung ano yung ideal man? Dapat meron ka ano ka, presidente ka ng isang kumpanya, may CEO ka. kotse ka, Mukhang CEO ka, 'di ba? nanonood ka na nga ng K-drama no? Kasi Gano'n yan ba? ang, Nahalata yan ba? ang typical sa Korean drama eh. Kasi Hindi, dito, pre, ano bang sa pinapanood ng mga Pilipinas, ano, sa ng mga Pilipinas kasi kabataan? anak ka lang ng hasyendero. Akala ko Oo. kargador o ano. Minsan may ganun, may ganun. May gano'n, 'di ba? Mga, Pero yung strong ano pa rin yun kasi kargador parang gano'n o kaya ano, pulis o kaya mga ano, 'di ba? oo. O kaya naman, ano ka talaga, very medyo forgiving ang society kung hindi ka mukhang kargador at hindi ka amoy kargador. Kung hindi ka involved sa strenuous activity as long as mala prinsipe yung pagiging buhay Oo, mo. yung ano mo, 'di ba? Yun yung ano nai-impose na ideal Uh, isa kang tagapagmana o heredero na marunong magkarate kahit nakatoksido. Uh, Well, tama. Ewan Hindi ko ito yung last time na mapag-uusapan natin 'to. Kasi I think talaga, well, at least I think half ng audience natin ay mga kalalakihan. Siguro magandang mapag-usapan 'to kasi hindi napag-uusapan 'to, yung idea talaga ng masculinity na beyond that toxic machismo, 'no? I Mm. think toxic halimbawa may naisip ko lang kanina, yung word na toxic, hindi siya maganda kasi political na kaagad yung ano niya. Pero Oo, may kung prism na kasi kapag sinabi mong oo, may toxic kulay na, masculinity. eh. Yung toxic masculinity in itself, yung coinage na yun kasi, hindi kasi, una, hindi galing sa lalaki yun. Pustahan tayo. Hindi ko sinasabi dahil We are not denying it, nag-e-exist yun. Pero yun nga, yung pero term yung coinage nun, very, mm, na yun eh. May iba ng agenda yung gusto rin mag-promote nun. I think pre yung talagang ano dun mas bagay na ano, na term kung gagamitin ko at hihiramin ko yung term ni Levinas, totality. Kasi nga at the end of the day, what you are going against is alterity. Kung machista ka, you are treating the other, the feminine, as an object of your totality. You are not treating her as an other. Gano'n din 'pag binaligtad mo. Yun nga sinasabi ni Russell kanina, 'di ba? Moderation. Hindi tayo dapat nasa extremes. Pero pre, konti na ang oras natin pero mapag-uusapan pa natin 'to. Nabanggit mo na nga rin si Saint Francis. Punta na tayo dun sa ano, sa second topic, mini topic natin dito sa episode na 'to. Yes, Mag-usap tayo yes. tungkol sa toxic masculinity. Meron bang ano, what do you think about toxic religiosity? Oo nga, sa tingin ko mas umbrella yan eh. Ah, well, kilala niyo naman kami ni Lennon. So, nakita niyo rin yung unang live broadcast namin. Before we really engage sa isang episode, nag-usap na kami. Ang problema, nakalimutan ko na yung mga sinabi ko kanina. Sa tingin ko yung toxic religiosity natin dito sa hindi, ang naalala ko dito is yung kaka-embrace natin sa lahat. Ito ba yun? Kaka-accommodate Yan. natin sa lahat. Ayan. Going back nga dun sa tradition yung idea ng ang pinaka-umbrella nitong ano na 'to talaga tradition. Oo. Nasagi lang yung masculinity, no? Kasi Thank you po sa ano. Ano yun? isa yun sa Tradu isa tradu kasi yun sa nasagasaan, no? Isa yun sa mga nasagasaan. Oo. Hindi ko alam kung saan, kailan, at kung paano kakailanganin ng podcast na ito yung disclaimers. Kasi naniniwala akong hindi kami sikat. Pero sa ngalan ng mabuting pakikipagkapwa at respeto sa lahat ng paniniwala ninyo, respeto ha, respeto namin pero hindi ibig sabihin tinatanggap namin lahat. Respeto namin kayo, no? Yung pagkatao nyo, yung paniniwala nyo.
Pero hindi ibig sabihin nagsusubscribe kami. Yun ang problema ko sa toxic na religiosity. Ang tendency natin, hindi ko alam ito, komento ko, ito yung opinion ko lamang. Baka naman kasi kaka-open natin sa mundo, no? na maging buksan natin ang pintuan ng Adornamento. ng simbahan sa pakikipagtalastasan sa sandaigdigan, adornamento na tinatawag. May mga nagkla-claim na dahil dito hinayaan ni ganito makapasok ng tuluyan ng Espiritu Santo sa simbahan. Grabe naman yung claims na yun. Ibig sabihin pala dati wala. Oo, di ba? Yun yung ano mo dun Yun yung ano nun. Yun yung meaning nun. Oo, di ba? Dati hindi makapasok. Ibig sabihin, for thousands of years. Imagine mo yun, di ba? Magkiklaim ka ng gano'n. And to what extent, no? Sa anong punto? Lahat, tinanggap na natin. Ba't ko yan nasasabi? Personally pare, ito personal confession. May ganun ng tendency May pagka-politician ako Oo, ikaw politik. Ikaw mas pinaka-politiko sa atin. Oo, capable ako to accommodate every opinion. Pero nung bata-bata tayo, mas hindi ako marunong mag-control. Hindi ko rin nasasabing kaya ko mag-control ngayon. Minsan may ganun pa rin ako remnants na sa ngalan talaga na kasi gusto kong walang ma-offend, gusto kong kaibiganin ang lahat hanggat kaya ko. Although I cannot really please everyone, pero hanggat kaya kong walang friction, hanggat kaya kong panatilihin yung kapayapaan, not necessarily kapayapaan ng mundo, but your own peace, no? Selfish yan. Yung sinasabi niya, diba? Para wala na lang away. Oo. May ganun ng tendency. Na lang. Baka naman ganun tayo. Kaka-open natin dyan sa in-accommodate na natin lahat. No? Ako dito, gusto kong pasalamatan ng isa nating kuya. Mm-hmm. Kasi during that time, he was able to see it through. Pero ako, I was just too young and too ignorant to understand. No? Yung tendency nga ng halimbawa, may mga, hindi man tayo nagpapangalan may mga institutes, no? Religious institutes, mga congregations pala ang tawag dito. Mga madre, tsaka mga praile rin pala. May mga society and mga congregations dito na open sa mga new age mga new age, no? Oo. I-introduce nila ngayon yung hindi pala introduce. Gagamitin nilang reference yung isang Catholic teaching, doctrine, tapos i-introduce nila ngayon ng new age na kuha ka ng enerhiya sa mga halaman. Oo, naranasan ko talaga yan. Naranasan po namin yan, kaya ba experience na circle, tapos magsasayaw tayo. Kukunin natin yung mga tantric masama. Iba pala yung tantric pala. Meron pa yung yung mga family tree. Oo, yung generational healing. Alam ni Brother Lennon yan kasi may mga publications yan sila. Ay, sorry si Lennon naman nandun naman siya sa niya. Pero yung mga gano'n, yung nalala ko yan nung postulant ako nun the best way to meditate is to sit sa ugat ng puno. Kasi may tinuro mo sa akin yan. Gago ka. Tinuro mo sa akin yan Naalala ko yan kasi daw nakukuha mo yung puno kasi sa symbol of vitality and yung kapag nasa ugat ka you are also rooted sa earth and you are one with earth and siguro may wisdom naman na you can really feel the divine sa creation. Siguro dapat magkaroon tayo ng episode na sarili para lang sa New Age Pero yun yan, sinasabi ko, you can really feel the divine sa creation. Nasa theology yan Sinabi yan ni Thomas Aquinas, sinabi yan ni Augustine. Hindi doon mo na makikita.
Oo, Pero hindi yun hindi yun problema. yung ano, hindi yun yung dapat na dun lang manggagaling yung spirituality mo na. Hindi, yun do'n na nga papunta yung point ko, na masyado okay yun, okey. Yun nga isa sa problema ng tao sa Diyos, eh, sa tingin ko, ito philosophical Sige, sige, kasabusitan sige. ko lang 'to. Isang problema ng tao sa Diyos na hindi niya maintindihan is yung spontaneity ng Diyos. Laging nababaliw ang tao diyan, ha, Kasi 'di ba? control freaks tayo eh. Control freaks tayo, eh. Kapag nandun ka na malapit ka na, feeling mo lang, feeling mo 1% na lang mafi-figure out mo na kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Magbabago na naman ang tactic ng Diyos, ta's mababaliw ka talaga. Na-experience Oo, ko na Russell. oo. Yun yung issue ko sa New Age, 'no, kasi ang tendency ng mga quote unquote masters natin, yung mga formators natin, dahil nagwo-work sa kanila ang isang specific na method, Mm. siyempre ituturo nila sa atin, 'no, mga Oo, estudyante, four mga months. disciples, 'no. Ngayon, magiging technical na, na you should follow this specific form and you should only adhere into this kind of form, Which 'no. is actually ngayon ko lang naisip biglaan pumasok sa isip ko kaya gusto kong i-share, eh. Parang napaka-capitalistic nung ano, nung tawag dito, nung mindset. Magets mo 'to, papalawan mo maayos. Kasi yung idea is meron ng molde tapos dun ko na lang gagawin yung mass production ko ng mga ano, ng 4 months nitong mga 'to. Oo, Wala na kaya yung kapag hindi idea mo ng nakuha, traditional na ano, na master disciple na depende dun sa tao, sa kausap mo, mm, paano yung maging formation niya. oo, yung diversity pa lang ng mga apostoles, eh. 'Di ba? May mangingisda, may maniningil ng buwis, may politiko, May may revolutionary, may may rebels, ano. may aktivista dun, 'di ba? Ano pa Exactly. ba? May ano ba yun? Sino pa ba yun? Very Mostly ano sila nga. lang naman, 'di ba? Kaya Very ako diverse, sinasabi na eh. very capitalistic yung ano, yung mindset ng paggamit Oo. ng new age ano, Alam mo kasi method. ang problema nun, pare, 'pag hindi mo nakuha, ako, feel free to judge na lang, kasi Sige na, i-ano mo na yan lahat. nagpo-pod hindi, nagpo-podcast naman tayo, ibig sabihin kung meron kayong mapansin din naman sa akin, eh, okey lang din. Puwede niyo mga komento, ano, puwede naman akong judge silently. Pero yun nga, halimbawa, Hindi, kung i-judge nyo po si Russell, i-comment nyo na lang dito. Para at least may ano. please and thank you, para may mapag-usapan kami. Hindi, best example niyan, pre, novitiate ko, pre, nag-ano ako, in-enroll kami sa Zen. Oo. Yung Zen meditation, ngayon, yung Zen, yung ano yung, kalimutan ko yung position ng upo dun. Yung Japanese na upo mo, yung mamamanhid yung paa mo. Oo, yung parang nakaluhod na ano. Oo. Ang taba ko, pre. Hindi galaw ako ng galaw. Sige tayo niyan. Oo. Galaw ako ng galaw, di ba? Kulang na lang, pukpukin ako ng ruler sa ulo, kasi talagang asakit, eh. Pero yun ang evaluation sa akin, masyado kang magalaw, masyado kang Ikaw raw may disturb. kasalanan nun kapag ka ganun, sasabihin nila. Oo. Hindi ka nakakapagdasal ng maayos. Oo, di ngayon, si si Russell, di low moral ka na kasi Hindi ka raw teka, nakapagdasal ng maayos pala eh. Di ka pala marunong. wala ka ng ginawang tama. Siyempre magse-self-pity ka na nga. Ako yung ginawa ko, yung nangyari sa akin. So, every time na may ganung exercise, tapos compulsory siya, no? So, kailangan mong may interval lang, parang circular ano yun, may ritualistic something yun. Oo. The point there is, I barely survived lang yung quote-unquote Zen retreat doon sa lugar na yun. I was so frustrated. I was so frustrated. And mako-question mo. Mako-question mo yung bukasyon mo, mako-question mo yung molde mo, yung pagkatao mo kasi. Yeah. Bakit parang ano, bakit
bakit sa mga ibang bagay may kaya ako, ba't ito hindi ko kaya, mga gano'n. Bakit kaya nakukuwento? Yun yung tendency, yung tendency natin to totalize things. Yeah. We Mm. don't give others a break. Sa tingin ko yun ano, yung parang takeaway diyan 'no. Oo, walang Ah, alterity, walang ano, eh. Kaya ano rin, eh, kaya natin I think kaya siya kasi baka malito yung iba teka parang nag-usap lang kayo tungkol sa ano, tungkol sa New Age. Siguro kung gusto niyo puwedeng ano magandang next episode yun. Pero kaya siya toxic religiosity, kasi 'pag tinignan natin yung New Age practices na ina-apply, sa formation sa loob ng simbahang Katolika, especially sa Pilipinas, ano siya, half-baked ano, peachy-peachy ng mga ideas. Kumuha ka ng ano, ng idea sa Christianity, totoo. Chinapsuy, eh. kumuha ka ng idea sa ano, sa Buddhism, sa Zen Buddhism o sa Oo, kung ano mang Oriental traditions, pero hindi buo. Tapos ginawa mong Frankenstein. Hindi pala yung monster pala yung Frankenstein pala yung doktor, hindi pala yung monster. Pero ginawa mong ano, chopsuey nga. Eh, di chinapsuy wala, mo. walang Alam mo business. bakit? Kasi iba alam mo pare ito, dudugtungan ko muna yan bago mawala sa Sige, isip go, ko. go, 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 go. Very late ko nang natutunan kung ano yung Catholic way ng meditation. Really? Oo, kasi since I started freshman ko sa seminary, kung saan man ako nagsimula, yung breathing exercise na yung tinuro sa akin eh. Ay, shicks. Sa amin, na ano, dapat nakaupo ka, then you just empty your mind, then you breathe until 13 seconds, 15 better. Late ko lang na ano yan eh, na kay Alfonso Ligore, tsaka kay Paul of the Cross, yung mga meditation na quote-unquote Catholic way. Ibig sabihin, chinapsoy kasi. Sinapsoy nga. Don't get me wrong. May wisdom naman. Tama ka doon. At some point naman, you can really understand kasi by breathing, you become conscious. No? But minsan yun ang tendency natin. We really tend, no? Sa tingin ko, we need as a church, Philippines, no? We really need to mature na rin sa faith natin. Napaka-infantile pa rin siguro natin. Bakit? Even among ourselves, no? May tendency yung kapitalistang ugali nga, no? Na yung mga professed, mga religious, madre, pare, Oo. brothers, may tendency sila dahil meron na silang profession, meron silang ordination. They feel, no? They tend to feel, para naman hindi confrontative or accusative, do they feel na parang they are really separated by the Lord to really teach people and to really set examples? Okay, walang issue dun. Pero, but everything should be watered down. It's so manifest. Kaya even our liturgy, may tendency tayo to over-explain things muna bago gawin ng isang rite. Sa, Oo. sa mga sandaling ito, itataas ko yung ganito, magdadasal. We make everyone stupid. We are really watering down our theology to the point na yung role ng catechesis, nilalagay natin sa maling lugar, tapos yung mga tamang yung mga dapat nandun, hindi natin ginagawa for the sake of quote and quote to 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 water it down, to make the people appreciate it, to make the people understand it. But for many years, I don't I don't think I don't think our lolos, yung lolo ng lolo natin, were really questioning bakit ginagawa yun or Hindi, tsaka ano alam yun, mo ba yun? Yung mga ganun, di ba? injustice yun na parang ano, na parang hindi mo tinatrato yung faithful as someone mature enough na mauunawaan niya yun kapag pinaliwanag mo yun talaga. Hindi mo kailangang i-water down na, okey, teka, sabi ng liturgy ano,
magi-insenso. Pero hindi, mahahaba lang masyado. Okay, sabi ng liturgy, ito na lang pala pinakamaganda. Yung nagkaroon dati ng ano, di ba, sa translation. Ang sabi ay anong sa English, yung he went to hell, parang gano'n. He went down to hell. Descended into hell. Descended into hell. Di ba? Ayaw, kasi nga raw, hindi maintindihan ng mga tao, na ganyan, pumunta sa impyerno siya. impyerno. Pero, ano yun para sa akin, you are treating people infantile na hindi nila maintindihan yun kapag pinaliwanag mo yun. So, kailangan mong i-water down. What comes to mind actually, na babalik na naman ako sa literary world, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, ako ngayon ng Tolkien mania ngayon. Nung isang araw kasi pinapanood ko yung isang video kasi sabi ni Tolkien nung napunta na sa US yung libro niya para i-publish doon. Nagtatanong, sabi niya, okay lang naman kayo mag-drawing except kay Disney. Never. Kaya kung mapapansin niyo, never na nagkaroon ng rights yung Disney sa Lord of the Rings, sa The Hobbit, anything na may kinalaman kay Tolkien. Yung pinaka-issue niya doon, hindi naman dahil sa galit siya kay Disney personally. But his issue is that yung treatment sa fairy tale, meron kasi siyang may libro siya on fairy tale. Yung treatment kasi ni Disney sa fairy tale ay win-water down niya yun kasi nga pang bata. So kailangan watered down yung yung presentation. Para kay Tolkien, okay, pambata yun, pero you have to trust your readers that they are mature enough that they can understand complex things ng mythology, ng systems, ng political struggles, etc. So may respeto ngayon dun sa readers. Kung ilalagay natin yan sa situation na to, karamihan sa ating mga, myself included, sa mga religious, sa mga ordained ministers, may tendency tayo na maging Disney. Na okay, sige, i-water down natin kasi hindi naman nila maiintindihan tong Nicene Creed. Itong yung away na lang dun sa for many tsaka for all, di ba? Hindi na lang maintindihan, for all, di ba? Tapos may issue ka hanggang ngayon, masama pa rin yung loob mo kasi pinalitan ng for many kasi hindi maintindihan ng tao. Kung sa haba ng panahon, pinaliwanag mo na sa tao yun na dahil yun sa Hebrew. Di ba? Hindi naman ganun katanga yung mga tao. Diba? Let's be Tolkiens than Disney's. And I couldn't think of a better line to close that. Let us all be Tolkiens in this world full of Disneys. I mean, with no naman din sa franchise, but to the thought, yung ang daming na nating sinakripisyo. Ang nakakatakot dyan, baka pati yung mga bagay na hindi na dapat natin kinokompromiso, binibenta na natin sa mundo para lang maging fit tayo, maka-fit in tayo. Ano pinagkaiba natin sa to smell like a sheep? Ano ba tayo? Nasa adolescent church ba tayo na kailangan natin mag-fit in sa peer natin, sa society? Akala ko ba all this time may tayo, sign against the world tayo? Baka may mga bagay na hindi natin pwedeng ibenta. Baka yun din yung dahilan kung bakit ang daling laitin ng Christianity, ang daling babuyin, ang daling gamitin sa mga sacrilegious, sa blasphemy, yung image ng Panginoon, no? Baka dahil doon kasi binenta natin eh. Gawin nila sa ibang traditions yan, religious traditions. Wala na. God bless. Wala nang di ba? Pero totoo pa, grabe yung Yun lang siguro ang ko dyan, ang aking take. I know it will be uncomfortable to hear, pero well, sino ba kami? Sino ba ako? Tamang usapan. 1 year making you uncomfortable. No.
It's either dalawa lang yan. We make you uncomfortable dahil walang pinatutunguhan. Or we make you uncomfortable kasi may mga truths na we just feel na these things have to be said. And, well, asahan nyo, hindi naman ito yung huli sa mga uncomfortable na no? Feeling ko yun yung direction nitong season na ito. Oo Hindi nga, kasi no? naging very accommodating tayo, Bok, nung last year. Nangangapa pa Talagang, tayo na. Ano tayo ng Disney? we really welcome, no? All are And welcome. all are welcome naman. No? Pero hindi ibig sabihin welcome na pwede Maganda yung nyo, sinabi mo kanina, pre, na we respect your ideas, we respect your opinions, but it does not mean that we have to subscribe to it. Kasi yun yung problema eh. Yung relativism ba, yung religious, especially yung religious relativism, among Catholics na, ay para wala na lang away. Importante naman mabubuting tao tayo. Okay, tama yun, mabubuting tao tayo, that is good. Pero hindi ka pero dapat hindi, mahiya dun hindi sa tayo, truth. at hindi pwedeng paresan tama. Oo, hindi pwedeng ano yun. Kung mali ako, Yun yung mali ako sa paningin mo, pero hindi merong mali sa atin. feeling At ko kasi merong tama minsan sa atin. nalilimutan natin yung yung, di ba ano yun, sabi ni Jesus, di ba they are in the world, but they are not of the world. Minsan nalilimutan natin yung pangalawa. Kasi inisip lang natin, kailangan mag-fit in tayo dun sa world. Anyways, We nakuha have na to rin 10 speak the minutes na tayo. language. Ito na naman tayo sa mga passionate na kwentuhan at apparently this time hindi tayo masyadong satisfied sa kwentuhan ito. Kaya nga pwede Anyway, natin itong i-continue. Tutuloy namin to sa ibang araw din. No? Continue natin to, maganda yung usapan. No, Pero sa section natin ng suggestments, as you all know, sa mga kaibigan namin Kristiyano, kapatid namin Katoliko, nasa loob tayo ng panahon ng Kwaresma. And sa pagsisimula ng podcast na to, it's the season of love. Gaya nung isa sa mga wisdom na binahagi ng Santo Papa, ang hamon sa akin, ito suggestment ko to sa sarili ko. Kasi baka mamaya sumusobra din ako sa suggestion sa inyo tapos hindi ko nung pala ginagawa. Hindi lang sa karne, hindi lang sa pagkain, pero ano yung mga sobra? Ano yung mga toxic sa atin na kailangan nating yan, like that. bawasan para mabuhay tayo ulit. Remember, pag sinabi natin toxic ang isang bagay, toxic ang relasyon, toxic ang pananaw, toxic ang pag-uugali, may pinapatayan na mahalagang bahagi natin. No? May namamatay sa atin. And yung pagkamatay nun, hindi siya nag-lead ng life, no? Kasi unlike other things na kapag we let it die, we live. Yun yung message ng Lent eh. We have to die in ourselves that we may live in and with Christ, so that Christ may live in us. Sabi nga ni San Pablo, ano kaya yung sobra sa akin na kailangan kong una harapin at tanggapin muna. No? Kasi sa lahat ng mga kritik natin, ang pinakamahirap na kritik yung sarili natin. Dalawa lang yan. Is either sobrang kamuhian mo sarili mo, kaya wala kang pakialam at talagang bulag-bulaga ka na lang sa sarili. Ano kaya yung sinasabi ni Mimo Perez na basong may tubig na pag nilagyan mo ulit, aapaw lang kasi wala ng silid. Diba? Ang pusong may galit hindi maaaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ng isip. Diba? Ano kaya yun? Pwede natin bawasan para makapasok-pasok ng konti ang grasya. Yun ang aking
munting suggestment. Nag-suggest na si Russell tungkol sa Lent, sa Kwaresma, no? Kay Russell ay bawasan yung sobra kasi yun yung toxicity. Siguro sa akin naman, project. Kailangan magkaroon ka ng project for this season that you will work towards for, no? Something na hindi yung gagawa ko ng Lego, kukumpletuhin ko tong puzzle. Hindi, something that you have to really work for. For example, napag-usapan natin ngayon yung what is really masculinity? Then work for it. Work for really going beyond the stereotypes, going beyond the popular culture. Yung palalimin. I think kulang yung aming naging discussion, pero kahit papaano I think introduction para dun sa idea na mayroong masculinity na hindi toxic, mayroong masculinity na rooted in tradition, yung natural. Yun yung if you want, especially sa mga listeners natin na kalalakihan, that can be your project for this season. And for all, especially yung mga Christians or yung Catholics na listeners natin, is to really see yung originality, yung uniqueness, yung naturality ng Christianity beyond the chop suey that we tend to be, na magkuha-kuha tayo diyan ng kung ano-anong mga traditions at ihalo natin sa atin without foundation. So nagiging toxic. So we can also work on that as a project, no? Pagpapalalim sa pananampalataya, pagkilalang mas malalim, 'di ba? Beyond just yung mga kinabisado natin, especially nung high school or before ng first communion o ng confirmation. So yun lang siguro ang akin. And napahaba na naman tayo at 1 hour and 16 minutes na so far. Salamat sa inyo kung narito pa rin kayo. At alam naman ninyo na welcome ang inyong mga komento, ang inyong mga ideya sa usapang ito. At kung gusto nyo sumali at makilahok, makisangkot dito, welcome na welcome kayo. Feel free mag-comment, feel free to raise concerns or suggestions. And if you feel generous, please rate us sa mga available platforms natin para naman meron din tayong reach, no? And share kung sa tingin nyo itong topic na to ay nakapukaw ng inyong kaisipan o damdamin at gusto nyo mas mapag-usapan, share sa mga posibleng maging interesado din sa mga ganitong talakay. At ayun, magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo. At kaming mga kaibigan ninyo dito sa podcast na to ay humihiling sa inyo ng isang makabuluhang panahon ng pagmamahal, Kwaresma. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama.